So Ilono ngayon, ito ay pag-usapan natin tungkol sa panalangin or mga gantimpala na ibibigay ng ating Panginoon. Paano tayo niya pagpalain. So dito naman, no, mapapansin natin yan doon. Kung pupunta kayo sa mga city, di ba? Makakakita kayo ng mga maraming pulubi sa tabi ng daan or sa tabi ng or sa labas ng mga mall, labas ng pintuan ng mga mall. Humihingi sila ng kanilang makakain. Kunting tulong lamang sa bawat tao. Pero marami pa rin mga tao no, na hindi pa rin pumapansin sa kanila at hindi nagbibigay ng tulong or hindi nag-aabot or hindi pumapansin sa daling salita. No? Ito kasi, no, ang hindi kasi natin alam na itong mga taong ito, ginagamit ito ng ating Panginoon upang tayo ay pagpalain. Pero hindi natin ito ginawa. Minsan kasi may mga bagay kasi na hindi natin alam na ang tinutulungan pala natin ay mga anghel pala ng Panginoon na nagkatawang tao dito sa mundong ito upang subukan ang tao. Pero hindi natin alam yon. So maraming mga tao dito sa mga pulubi no, na napapansin natin. Pero hindi natin pinapansin. Hindi natin, dinadaanan lang natin sila. Alam nyo ba, kunti lamang ang kanilang kailangan sa araw-araw. Kung paano sila makasurvive. May kakainin sa panghapunan, tanghalian at agahan. Kaso minsan iniisip pa natin yung mga tao na yan is sindikato. May mga sindikato. Hindi ka na lang talaga magbigay ng tulong ng bukas sa iyong kalooban or taos puso ang pagbigay mo or pag-abot mo ng tulong sa kanya. Kasi nga, yung isipan mo pa lang, kung gano'n ang iniisip mo, isipan mo pa lang, kontrolado na ni Satanas. Si Satanas na yung nag-iisip, wag mong tulungan yan kasi nga ginagamit yan ng mga sindikato. So ikaw mismo nililin lang na ni Satanas upang hindi ka magbigay ng tulong na sana ang Diyos ay siyang magagantimpala sa iyo at magpapala sa iyo. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano ang gantimpala no na ibinigay ng Panginoon or ibibigay ng Panginoon sa mga taong pumapansin at tumutulong sa mga ganitong klaseng mga tao. Iba kasi sa atin, no? Dati kasi may nadaanan ako dito sa may Colon Street, dito sa Cebu. Ayoko lang pangalanan. Basta sa labas ng fast food. Dalawang tao ang nakikita ko. Dito, nakasandig yung isang pariner na niloko daw siya ng Pinay no naka-meet up niya, Amerikano. Dito sa may labas ng fast food, sa tabi ng kalsada pedestrian. No? Akala ko kung ano yung nakatipok yung mga tao. Ang daming tao. Akala ko kung ano yung pinapalibutan nila. Nakita ko, nung tinignan ko, nakita ko isang pariner na niloko daw siya ng isang Pinay na ka-meet up niya. Kinuha or nilimas ang kanyang mga bagay, mga kayamanan, salapi or man hanggang nagiging walang-wala siya. At naglagay siya ng isang plakad, humihingi ng tulong para lamang makauwi siya. No? Dito naman sa tabi niya, sa unahan ng konti, mga 3 meters siguro yun, o mga 4 meters almost, o mga palagay natin mga 5 meters. Mayroong isang pulubi doon na nakahiga. Hubo, gutom, dahil rin na sa init siguro, uhaw, gutom. Nangangailangan din siya ng atensyon. Pero alam nyo ba, walang taong nakakakita sa kanya or walang taong pumapansin sa kanya. Kasi doon ang lahat nakapokus sa isang pariner. So, sa ganito palang sistema, ang pagtrato ng bawat tao, hindi pantay-pantay. Ang sabi dito ni Propeta Santiago, sinabi niya dito sa Santiago chapter 2 verse 1, sinabi niya, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Pero binigyan nila ng full attention yun. Hindi nyo ba alam na ang mga tao mahihirap, katulad doon, bigar, mahihirap, pulubi, yun yung mga tao na pinili ng Panginoon upang magiging mayaman sa kanyang kaharian. No? Pero hindi siya pinapansin ng mga tao. Hindi siya pinapansin. Dinadaanan lang siya. Doon nakatipok. Naawa ako. Ganito ang tao. May pinipili. Diba? Dito, sabi na dito, may sinabi ni Santiago chapter 2 verse 2, sinabi na dito,
kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit, at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinasabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan o kaya'y sa sahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Di ba? Kung pinipili natin ang bawat tao na medyo magara at pinatabi o hindi natin pinapansin yung mga pulubi, yung paghatol natin mali. Pag sinabi nating mali, hindi kinalulugdan yan ng Panginoon. Kinalulugdan yan ng demonyo at ni Satanas. Sila ang nalulugod niyan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating paghatol, pagtingin, pagtrato sa bawat tao. Dagdag dito, sinabi niya dito sa verse 5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang magiging mayaman sa pananampalataya at magiging kasama sa kaharian na ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? O klaro, pinili na Panginoon itong mga mahihirap upang magiging mayaman doon sa Kanyang kaharian at sa pananampalataya. Pero itong mga taong ito, mga pulubi, na labis na nangangailangan, hindi pinapansin or binibigyan ng atensyon or tinutulungan ng bawat tao or kapwa natin. Dinadaanan lang dyan sa mga tabi ng daan, sa labas ng simbahan, sa labas ng mall, hindi pinapansin. Pero hindi natin alam na itong mga taong ito ay magiging sanang panalangin para sa atin, pagpapala para sa atin, pero hindi natin sila binibigyan ng atensyon. Dagdag dito, sinasabi din dito sa Lucas, sa Lucas verse 14, chapter 14 verse 12, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, diba? Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ang iyong ginagawa. So, klaro, kung magbibigay ka or sa salo-salo, ipag-convert natin ito sa magbibigay. Hindi raw yung mga taong mayayaman, kapitbahay natin, kamag-anak na mga mayayaman na ating bigyan. Kasi nga, kung aanyayahan natin to sila or bibigyan natin to sila, magagantihan tayo. Sinabi niya dito, subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Sila daw dapat ang ating anyayahan. Sinabi pa, kapag ganito ang ginagawa mo, pagpapalain ka. Di ba? Klaro. Kung papansinin mo ang mga taong mga mahihirap, mga pulubi, pagpapalain ka. Kung magbibigay ka sa kanila ng tulong or ano paman, pagpapalain ka. Dagdag pa dito, dahil hindi man nila masuklian ang ginagawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Klaro po yun. Klaro. Ang Diyos ang magagantimpala sa atin or sa inyo kung itong mga taong ito pinapansin at binibigyan at tinutulungan ninyo sa pagbuhay muli sa mga taong matuwid. Gagantimpalaan ka rin. Ayon yan mismo sa ating pangako, sa pangako ng ating Panginoon. So ito dapat nating sundin, ang mga utos ng ating Panginoon. Simple lang, basahin lang natin at sundin ang mga sinasabi niya. Marami kasing mga tao na nagbabasa nito at alam nila nito, nakasulat dito, hindi pa rin nila sinunod. Napapansin nyo yung isang good Samaritan, yung napansin nyo may isang tao nung nagkasakit, parang hinuldap siya, binugbog, nahirap siya, pero dinadaan-daanan lang siya ng mga Parisiyo, yung mga mayayaman na mga tao. Ngunit may isang Samaritano
na tumulong sa kanya. Yun ang nangangahulugan, yung tao na yun at hinuld up. Yun yung mga pulubi sa daan. Dinadaanan lang siya ng mga parisiyo, yung mga church leader, yung mga Kristiyano, dinadaanan siya at hindi pinapansin. Pero may isang tao, Samaritano, tumulong sa kanya. Ganito, ma-example ang tao, ang pulubi. Ang mga pulubi dyan sa mga tabi ng mga daan, mall, labas sa simbahan, dinadaan-daanan lang yan ng mga tao. Pero ayon dito sa kasulatan, pag ginagawa mo ang pagtulong sa kanila at pagpansin sa kanila at pagbigay sa kanila sa kanilang kailangan, ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo pagdating ng araw na bubuhayin muli ang mga taong matuwid at matatanggap mo ang gantimpala para sa mga taong matuwid. Ayon yan mismo sa sinasabi sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang dapat nating sundin. Kaya nga sinasabi ko, ang pagpapala ng Panginoon, andyan lang yan sa paligid mo. Ikaw mismo kung kikilos ka, kung paano ka kikilos, paano ka gumawa, pagpapalain ka. Pero kung hindi mo makikita ang gawa ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, magiging bulag ka talaga. Itong mga bagay na ito, hindi talaga ito pinapansin ng bawat tao. Kahit nga pag-abot lamang ng isang tinapay or tubig or isang soft drinks lamang sa mga tao mahihirap, mabigat na para sa atin. Kaya paano tayo pagpapalain? Paano tayo pagpapalain? Ipalagi tayong humihingi ng pagpapala sa Panginoon kung tayo naman ay hindi kumikilos na mabuting gawa, hindi kumikilos based mismo sa kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. So mag-ingat po tayo. Kailangan po nating bantayan, sundin, basahin kung ano ang kalooban ng Panginoon upang pagdating sa huli, hindi tayo magsisisi. So hanggang dito lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.